Nag-aalab sa ngayon ay binalita ng bansang Japan dahil kung magkasagupaan ang dalawang mga Japanese boxing superstars, si Junto Nakatani raw ay kayang tapusin ni Naoya Inoue sa loob lamang ng 5 mga rounds, ayon niyan sa isa sa mga boxing experts. Yunosuke Kameda, sobrang minaliit ang angas ng Mexico na si Luis Nery. Hindi hayaan na si Nery ay makaganti sa mga Hapon, kaya tatapusin si Nery sa unang round lang. Ito mo galing mga kwento ang balitang ibabagi ko sa inyo. Kaya tara, kwentuhan na! Sino nga ba ang mananalo kung sina Inoue at Nakatani na ang magkakasagupa? Ang katanungan nito ay sinagot na ito ng mga boxing experts at mga boxing news reporters sa bansang Amerika sa panahong nagkaroon sila ng pagtipon-tipon sa Amerika, at sila ay hindi naging bias dahil hindi naman nila kaano-ano itong sina Inoue at Nakatani. Yan napakapuro talaga kung sila ay magbigay ng kanilang mga pananaw at talagang may bigat talaga ito. Kay Roberto Sanchez na nagmamayari ng YouTube channel na Boxeo Algarete, na sinabi niya na itong si Inoue ay wala na magkakalaban pa sa Super Bantamweight Division, kaya kinakailangan na niya na umakyat sa Featherweight Division. At itong si Nakatani naman ay isang magaling din na boksingero na kung saan winasa kanya itong si Andrew Moloney na naging knockout of the year pa ito. Pero ang kalibreng meron si Moloney ay hindi raw tulad kay Inoue, kaya easy win para kay Inoue itong si Nakatani by way of knockout pa. Ibig sabihin kakwento, 1 point kay Inoue at 0 kay Nakatani. Ayon naman kay Eddie Sotero, 30 years na siyang boxing news reporter, at sinabi niya na may malaking improvement na sa ngayon kay Nakatani sa lahat ng mga laban niya, pero talagang masamak na mas malakas itong si Inoue kaysa kay Nakatani. Ang agwat ng lakas nila ni Inoue at ni Nakatani ay sobrang layo di umano ito, kaya tatapusin ni Inoue itong si Nakatani by a 5th round knockout. Kaya ibig sabihin kakwento, 2-0 na. Eduardo Martel ng Univista TV, itong si Inoue ay talagang may hindi ka panipaniwala na lakas. Isa ring showman na kaya niyang ibigay sa laban ang gusto ng mga tao na mangyari. Talagang pinapabagsak talaga ni Inoue ang kanyang mga kalaban. Matatawag talaga daw itong si Inoue na isang tunay na assassin. Habang itong si Nakatani naman na wala nang makakalaban sa Bantamweight Division, natuto lamang ito ng basics sa boxing sa Amerika. At ang tipo niya na boksingero ay tulad ng Mexican-American style. Kung may kasaang laban, kung ang rating ay 1 to 10, itong si Inoue ay 6 at 4 naman kay Nakatani. Kung mananalo si Inoue ay by way of knockout, at kung si Nakatani naman ang mananalo ay via decision. Kaya dito mga kakwento, gawin nating 3 points kay Inoue at 1 point naman kay Nakatani. Ayon naman kay Mike Andrade ng Branch Boxing, ang dalawang mga mandirigma ay parehong mga mahutak. Parehong hindi nagpapa-intimidate sa mga kalaban. Sa ibabaw ng lona, wala siyang mga nakikitang problema sa kanilang mga estilo at mentalidad sa laban. Pero sa tingin niya, itong si Nakatani lang ang tanging boksingero ngayon na pwedeng makipagdikdikan kay Inoue. Naniniwala siya na itong si Nakatani, kung akyat ng timbang sa timbang ngayon ni Inoue, ay paninigurado na mas lalakas pa itong si Nakatani at walang limitasyon ang kanyang kakayahan. Ang maganda ng dito kay Nakatani ay meron siyang mahabang galamay at maganda rin ang kanyang timing nito kung magbitaw ng mga suntok. Habang itong si Inoue naman, mga kwento sa laban ay talagang natatamaan daw talaga ito ng solido. Tulad na lang na natamaan siya sa suntok ni Nery na bumulagta na lang siya ng bigla. Kaya kung magkaharap talaga sila ay knockout itong si Inoue kung matamaan ng solido mula kay Nakatani. Nako, 3-2 na ang score nila. Ay naman kay MacArthur Simon ng Hip Hop Sports, itong si Inoue raw ay nagpapakita ng kahinaan na sa ngayon. Napabagsak nga raw siya kay Nery na hindi naman talaga gaano kalakasan kung sumuntok. Itong si Nakatani ay masamak na mas mabilis at mas malakas kay Nery. Hindi pa nagalaban itong si Inoue raw ng mga tough challengers. Ang kanyang hinarap lang ay mga kalaban na napakadali lang natalunin. Kaya kung matamaan siya ng malakas na ambalos ni Nakatani, ay mararanasan niya ang mas malaking damyos kaysa sa sinapit niya kay Nery. Sa dalawa, ang mas advantage ay itong si Nakatani. Kaya wawasakin raw si Inoue by way of knockout. Kaya mga kwento, nako, 3-3 ng score. Tabla na. Ayon naman sa pound-for-pound boxing na journalist na si Iger Frank na mahirap ang unahan kung sino talaga ang mananalo sa kanila. Pero dahil sa tangkad at haba ng galamay na nasa kay Nakatani, kaya marahil siyang may slight advantage. Kaya para sa kanya, 5-1-4-9. Pabor kay Nakatani ang paparating na laban. Ayan mga kwento, 3-4 ang panalo itong si Nakatani.
Mga kakwento, bukas na ang laban ni Nani Neri at ni Kamida. February 23, Pinas time. Sa Tijuana, Mexico ang bakbakan nila. Ang Hapon naman ay may napakadelikadong banta dahil sa round 1 lang si Neri ay tatapusin na niya. 10 rounds sa featherweight division ang sagupan nila. Makakabawi na kaya si Neri sa kaubayan ni Naoya o manatiling ang Hapon para kay Neri ay isang sumpa. At dyan, nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat mga kakwento sa inyong panonood. Pero baka naman mga kakwento ay nagustuhan niyo po ang kwento natin ngayon. Baka pwede niyo po akong mabigyan dyan ng like, subscribe at pa-click na rin sa bell button. Pero bago tayo tatapos mga kwento, syempre, shoutout po muna tayo dyan sa ating mga kakwento. Kay Kakwentong Abs PJ8MC, kay Kwentong Idol Rights, kay Kwentong Glyza Balansag, at Kwentong nanonood ngayon, shoutout sa iyo dyan. Bueno, lang dito na po muna ang ating kwentuhan at abangan nyo na po ating susunod na video. At dito lang po yan sa isang channel na kung saan maaring ito'y mga kwentong di pa na kwento sa inyo.